Yo mga pinsan, goods ba tayo dyan? Ating babalikan ng buhay at kung paano nagsimulang maglaro ng basketball ang ating pinsan na si Joe Johnson, na itinuturing din ng karamihan na most boring all-star player at ang isa raw sa most overrated at overpaid player gaya ni pinsan Gordon Hayward. Si Joe Marcus Johnson ay pinanganak noong June 29, 1981 sa Little Rock, Arkansas. Siya ay pinalaki ng kanyang ina na si Sarah Johnson na mag-isa. Dahil nasa tiyan pa nga lang daw si pinsan ng kanyang ina ay iniwan na siya ng kanyang ama. Noong bata pa siya ay wala talagang hilig itong si Joe sa basketball dahil madalas lang itong nasa bahay nila. At kung lalabas man ito ay nakikipaglaro lamang siya sa mga relatives niyang mga kaedad niya. Pero habang tumatanda ito ay unti-unti itong nagkaka-interes sa basketball. Lalo lang siya ay nag-high school sa Little Rock Central. Mabilis niyang nag-improve ito. Dahil na rin nga siguro sa disiplina niya o talagang nasa dugo na niya. Dahil ang kanyang ama ay player din noon sa kolehiyo. At nung second year nga niya ay nanalo siyang Sophomore of the Year. Dito na nga nagsimulang makilala si Joe sa lugar nila. At napabilang na sa mga highest ranking sa high school player na papasok sa college. Sa last year nga niya sa high school, dito niya nakuha ang kauna-unahan niyang state championship. Nag-average siya ng 18 points, 7 rebounds at 5 assists. At noong college ay naglaro siya sa University of Arkansas na nag-offer sa kanya ng full scholarship kahit na meron siyang problema sa academics. At ito na nga ang dahilan para di siya makalaro ng unang season dito. Pero noong second season nga niya ay dito niya natulungang manalo ng SEC Tournament Championship ang Arkansas. Nag-average siya ng 16 points, 5 rebounds, 2 assists per game. At matapos nga ng 2 taon lamang niya sa kolehiyo ay nag-announce na agad itong papasok sa NBA draft. Kaya noong 2001 NBA draft nga ay nakuha siya ng Boston Celtics bilang ika-10th overall pick. Sa unang taon nga niya ay di naging maganda ang minuto na nakukuha niya. Dahil nga nasa Celtics pa noon si Paul Pierce at Anton Walker. Sa 48 na laro nga niya dito ay nag-start siya ng 33 beses. Pero nag-average lamang siya ng 6.3 points, 2.9 rebounds at 1.5 assists per game. Sobrang baba ng output niya dahil nga ang kaagaw niya sa posisyon ay sobrang mga ball dominant. Kaya noong February 20, 2002 ay na-trade na itong si pinsan sa Phoenix Suns. Dito nga sa Phoenix ay nagsimulang tumaas ang kumpiyansa niya at naging offensive force ng team. Nang mag-average siya ng 14 points per game at naging isang clutch 3-point shooter ng team na mag-average siya ng 39.3% sa mga clutch 3-pointers nito. At noong 2004-2005 season nga ay nagtala ng 62-20 win-loss record ang Suns papasok ng playoffs sa tulong nga ni pinsan. At kapansin-pansin din ang biglaang pagtaas ng 3-point percentage ni Johnson. Mula 30% na naging 47.8% noong 2005 na sobrang taas nun. Dahil sa NBA nga ay mag-average ka lang ng 35% sa 3 ay sapat na yon. Lalo pa siya na isang volume shooter. Pero noong second round nga ng playoffs ay nagtamo ng injury si pinsan na kailangan niyang operahan dahil nga nagkaroon siya ng left orbital bone fracture. Ito nga ay nakuha niya sa isang dunk attempt kalaban ng Dallas Mavericks sa second round. Na kailangan nga niyang lumiba ng 2 laro sa Western Finals kalaban ng San Antonio. Na kinalaunan nga ay tinalo sila nito sa loob lamang ng 5 laro. Kaya noong 2005 off-season nga ay isa ng restricted free agent si pinsan. Nagbigay naman ng offer sa kanya ang Suns pero sinabi niyang hindi para sa kanya ang presyo na iyon dahil nga mas mababa ito sa inihingi niya. Kaya mas pinili niya ang offer ng Atlanta na nagkakahalaga ng $70 million via sign and trade, kapalit ni Boris Diaw at 2 future first round picks. Sa kanyang unang season sa Hawks nga ay pinangunahan niya ang buong Hawks sa lahat ng department dahil nag-average siya ng 20.2 points, 6.5 assists, 1.2 steals per game. At nakapagpasok din siya ng 128 3 points made. Kaya noong March 7, 2006 ay nakuha niya ang career high niya na 42 points kalaban ng Golden State Warriors. Nasundan naman agad ito ng career high niya sa assist noong March 13, 2006 nang pumasa ito ng 17 assist. Sa kabuuan nga ng 2006-2007 ay patuloy ang pagganda ng mga numero ni pinsan at nakakakuha na siya ng mga magagandang komento sa mga analyst.
Kaya noong 2008 All-Star Game ay pinalas siyang makapasok o mapasali dito bilang isa sa mga reserve player. Sa NBA kasi ay malaking bagay sa isang player ang mapasali sa All-Star dahil isa rin ito sa nagpapataas ng value nila. Kung minsan nga ay nakakakuha sila ng bonus sa mother team nila depende sa pinirmahan nilang kontrata. Kaya noong July 8, 2010 ay agad siyang binigyan ng Hawks tumataginting na $123.7 million contract extension na siya nga ang tinuturing na highest paid player ng summer na yon, na mas malaki pa sa kontratang nakuha ng mga superstar na sina Chris Bosh, D-Wade, Amar'e Stoudemire, Paul Pierce, Ray Allen at Dirk Nowitzki. Sa loob nga ng 6 taon nga niya sa Hawks ay puno ng drama ang karir niya dahil nagkaroon siya ng mga kakampi na hindi niya nakakasundo. Dahil ang sabi niya ay sobrang baba daw ng mga work ethics ng mga ito at kaliwat kanan na rin ang mga nakukuha niyang injury. Na dahilan na rin para i-trade siya ng Hawks papuntang Brooklyn para sa 5 player ng Nets at isang future first round pick. Grabe, ganun kalaki ang value niya noon na kalahati ng isang buong team ang katumbas niya. Dito nga sa Nets nagsimula siyang tawaging ISO Joe dahil sa dami ng mga game-winning buzzer beater niya. Lahat ay mula sa isang isolation play na dinedesenyo talaga para sa kanya ng kanilang coach. Sa stint nga niya sa Nets ay dito na ay nakuha niya ang kanyang ikat 18,000 career points at 1,600 career 3 points made. Naging maganda ang tinakbo naman ng Nets dahil nga sa kanya. Sa Nets nga ay kasama niya dito si Kevin Garnett, Paul Pierce at ang ating kababayan na si Andray Blatche. Halos taon-taon nga ay nakakapasok sila sa playoffs. Pero kasi nung panahong yon ay naglalaro pa sa Miami si LeBron, na alam naman natin kung gaano kabagsik si LeBron noon, na siyang naghahari sa buong Eastern Conference o arguably sa buong NBA. Sa huling taon nga niya sa Nets noong 2016 ay halos hindi ito nakapaglaro dahil sa palala niyang injury sa tuhod, na dahilan nga para i-waive ng Nets ang kontrata niya sa team sa isang buyout agreement. Pero sa kabila noon ay di pa rin siya tumigil na sumubok sa ibang team. Patuloy pa rin siya sa mga summer workout na kahit isang veteran minimum contract ay kakagatin niya. Nabigyan nga siya ng 1 taong kontrata noon ng Heat noong February 27, 2016. Pero agad din siyang binitawan matapos na di makita ng Heat ang hinahanap nilang performance kay pinsan. Matapos sa Heat ay nakapaglaro pa naman siya sa Utah Jazz noong 2017 at Houston Rockets noong 2018. Pero iyon ay para lamang umupo sa bench dahil nga lumubog na ang quality ng laro ni pinsan. Pero ito ngang 2019 ay nakapaglaro siya sa Big 3 na paligan ng sikat na rapper producer na si Ice Cube. Dito nga sa Big 3 ay naglalaro ang mga ex-NBA player kagaya nila Allen Iverson, Amar'e Stoudemire, Nate Robinson at Big Baby Glenn Davis. At bago matapos ang video na to mga pinsan ay maglalambing muna ako sa inyo ng isang like, comment, share at subscribe mga pinsan para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video. Kayo mga pinsan, ano ang masasabi nyo sa naging karera sa basketball ng ating pinsan ni si ISO Joe? Nakarapat dapat ba siya sa mga higanteng kontratang nakuha niya? Kung meron kayong mga komento o suggestion, pakisulat na lang sa comment section. Hanggang dito na lang ulit mga pinsan. Hanggang sa muli, paalam!